Ang aming mga ulo ng langis at ang aming saruay na paman. Ama, salamat sa lahat ng kagantihan, ng gantimpalang binigay mo sa bawat isa. Nais namin, Ama, na ang lahat ay mabless, ang lahat ay magsipagsisi, ang lahat ay magsimbalik sa iyo sapagkat ang oras ay malapit na. Ama, tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat anak mo kung paano ang gawain o gagawin upang kami ay makaakay pa ng mga kaluluwa sa mga huling araw na nais namin ang lahat ay maligtas sapagkat ito ang kalooban ng lahat ng iyong mga nilalang na minamahal mo mula pa nung una hanggang sa ngayon ay nais mo makapiling mo sa iyong kahargaan. Kaya nais din namin, Ama, idinadalangin namin ang lahat ng kaluluwa, lalo na ngayon nasa gitna kami ng kaguluhan, sa mga namumuno sa amin, sa mga nasa pamahalaan, idinadalangin namin, Ama, na naway magkaroon sila ng takot sa iyo, Ama, at manalig sa iyo, Ama. Hindi lamang ang paggamit ng iyong salita upang maging sa tingin namin ay tama at mananampalataya, ngunit hindi nakikita sa gawa. Kaya, Ama, ipakita mo sa kanila ang kamalian, ang katarungan na iyong laging pinapaalala sa lahat. Na manatili kami sa katarungan sapagkat dinala mo kami sa tamang landas at wala kaming ibang gagawin kundi gawin ang iyong kalooban sapagkat ito ang nais mo. Hindi ang kalooban namin ang magagawa namin o susundin namin, Ama. Kaya turo mo sa amin, Ama, upang kami magkaroon ng takot, magkaroon kami ng pag-ibig sa iyo at lagi kaming makipagnig sa iyo katulad ni David. Yes. Ni Haring David na napakaraming mga dasal na ibinigay na inaalay niya sa iyo. Siyang taong makatwiran. Kung natutulog man siya ay nasa holy place, siya lagi natutulog sapagkat nais niyang lagi kayo ang kapiling niya. Naway maging ganun kami. Inihiling namin sapagkat kami ay nasa huling panahon na at marami na ang mga nagliligaw sa amin. Kaya, Ama, mula sa namumuno sa amin hanggang sa ordinaryong tao, Ama, magkaroon nawa ng unawa ng salita mo, magkaroon ng takot sa iyo, Ama, at makikilala kayo sa kaloob-looban, Ama, at magkaroon ng pananampalataya upang maging born again ang lahat, sapagkat ang born again ay siya lamang yung tinatanggap, Ama. Kaya nais namin na kami lahat, ang lahat ng pangalan namin na maisulat sa aklat ng buhay. Kaya, Ama, palala mo sa amin lagi ito upang kami hindi maligaw. Itong aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po magsiupo. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po rito ang may feeling na parang ang Mayo ay mahaba? Mahaba naman talaga. Sa 5 days. Iwan, hindi pa magkakit po. Mahaba pa ba? Wala pa sila dito sa kanila. Ang haba po ng Mayo, no? 5 linggo? Haba. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At mga kapatid, no, mahalaga po yung ating pagtitipon, no, sa huling May ng 2026. At pag-pray po natin, ano, yung mga estudyante po natin na papasok, no, na maging smooth ang
smooth ba lagi yan? Hindi, no? Rough eh. No? Kadalasan rough pagpasukan. Pag-pray po natin ano yung pasukan na darating, at alam naman po natin na kung pasukan po ay panahon din ng tag-ulan. No? Pero may balita na may Super El Nino daw, no? Super El Nino ngayong year, 2026. O kaya may force majeure. Ah, Super El Nino. Yung ano sir, yung baka masita tayo. Super maleta, meron. Joke lang ako. So ipag-pray natin mga kapatid no yung pasukan na darating, yung tag-ulan na darating. Yan. Nawa po ay ingatan ang ating mga kapatid no na papasok. So mga kapatid sa umagang ito, nais ko po na basahin natin ang isang talata po sa pahayag, no? Revelation. At eto, no, alam ko nababanggit ni Sir Alan to. Maganda mga kapatid na malaman din natin ang sinasabi po ng pahayag dahil namumuhay po tayo sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus is, nararamdaman na natin yung kanyang pagbabalik. So let us read Revelation. Basahin natin yung verse 3, chapter 1 ng pahayag. So ano pong nakasulat dito? Okay. Chapter 1, verse 3 ng pahayag. So ano po ang nababasa natin mga kapatid? So ang sabi po rito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So ito po ang talata sa atin no, sa umagang ito. So pag sinabi po ba ng Biblia na ang panahon ay malapit na, ano po bang panahon yung sinasabi? No sir? Ano kayang panahon na ang panahon ay malapit na? Opo, tama po no? Ibig sabihin po pala ng Biblia, pag sinabing malapit na ang panahon, yung tinutukoy pala sir, yung huling araw, no? Panahon na kung saan po magtatapos ang panahon ng tao, yan po ang sinasabi ng kasulatan, at itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ang isa pong mangangaral na ipinangaral po ang huling araw ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. No? Ang ating Panginoong Jesucristo po, nilinaw niya sa kanyang unang pangangaral ang huling araw. No? Basahin ko po sa inyo yung yung talata po sa Mateo. So, yung unang ebanghelyo na nakasulat no sa Bagong Tipan, basahin ko yung Mateo. May mapapansin kayo sa kanyang unang sermon, no? Sa Mateo, at tingnan po natin yung itong chapter 4. Okay, chapter 4 at basahin natin yung verse 17. Kay 4:17 ng Mateo. So ano po yung makikita natin? So tingnan po natin yung unang deklarasyon ng Panginoon tungkol sa huling araw. So sabi niya rito, mula noon nagpasimulang mangaral si Jesus. At ano ang sabi niya? Repent. No, sabi niya po, magbalik loob kayo. Ang salita pong pagsisisi, ang ibig sabihin po niyan, magbalik loob kayo sa Diyos. So, marami po kasing tao, ang akala nila, sir, ang pagsisisi ay basta meron kang guilt feeling, no? Feeling mo, nakagawa ka ng kasamaan, kasalanan. So, magsisi. No? Pero hindi lang ganun, no? Malalim ang kahulugan yan. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi, hindi lang guilt feeling na ikaw ay nagkasala ang gusto ng Diyos. No? Kasi wala namang nasisave na taong guilty. Di ba, no? Yung maramdaman mo lang na guilty ka, feeling mo, okay na. Lord, okay na po ba guilty ako Hindi, di ba? Ang sabi ng Diyos, bumalik ka, di ba? Hindi, wag mo lang maramdaman na guilty ka, kundi ang gusto ng Diyos, magbalik loob ka sa Kanya. Ibig sabihin po, ibalik mo yung puso mo sa Kanya. No? Kaya ang sabi rito, magsisi kayo, at bakit po ba? Bakit po ba tinatawagan tayo ng Panginoong Jesucristo na mag-repent? No? Kasi ang sabi niya, wala siyang sinabi na, dahil magtatayo ako ng religion, wala siyang sinabi, sir, no? Dahil magtatayo ako ng isang sekta, wala. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Ano yung kanyang sinabi? Sabi niya po, malapit na ang
kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit, sa ibang termino, ang ibig sabihin din po, kingdom of God. Sabihin nyo nga po, kaharian ng Diyos. Yan, naalala ko yung misis ko, no, na sinasabi niya naalala ko yung dialogue niya na hindi relihiyon ang itinatayo ni Jesucristo kundi kaharian ng Diyos, which is totoo. No? Kasi, ang Panginoon ay mangaral, hindi siya bumanggit ng isang relihiyon. No? Ang kanyang binanggit, pamamahala ng Diyos. Sabihin nga po natin, pamamahala ng Diyos. Yun. So, pag sinabi po kasing ang Diyos ang namamahala, ibig sabihin po nun, lahat ng aspeto natin ay nasa ilalim ng Diyos. Amen po? Lahat po ng aspeto, no? Dito lang po sa modernong panahon, nagkaroon ng yung tinatawag na pagkakaiba ang relihiyon, politika, ekonomiya, di ba? Parang magkakaiba. Parang sir, sa panahon natin parang hinati-hati, no? Yung mga departamento na yan. Pero po sa Biblia, mapapansin niyo po, lahat ng bagay ay sakop po ng Diyos. Amen po? Sabi po, lahat ng bagay, kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo sinabi niya na pamamahala ng Diyos ang pinapangaral ko. No? Hindi ako nangangaral dito ng sekta. Ang sabi niya, ang Diyos sa lahat ng aspeto. Ibig sabihin, kaharian talaga. No? Kaya po, wala pong pagkakaiba sa Diyos kung nasa loob man tayo o labas ng relihiyon. Amen po? Ang nais ng Diyos, maghari siya nasaan man tayo. Halimbawa, ikaw, congressman ka. Kailangan, bilang congressman, alam mo na may Diyos na nakatingin sa'yo. Tama ba? Ang Diyos, accountable ka sa Kanya. Di ba? Pulis. Halimbawa, pulis ka. Hindi ibig sabihin na walang kinalaman ang pagkapulis mo sa Diyos. No? Kasi ang tingin ng iba sa Diyos, relihiyon, sir. Ang tingin ng iba sa Diyos, usapin lang to ng relihiyon. Hindi po, tama? Ang Diyos po, nasa lahat siya ng dako. Di ba mga kapatid, no? Lahat ng aspeto natin, kailangan nandun siya. Sir, may tanong ako. Sa larangan ng negosyo, ang Diyos ba labas dapat? Di ba hindi? Di ba? Ang Diyos nagtuturo ng business. No? Kaya nga dapat ang mga CEO alam nila ang salita ng Diyos. No? Alam nila kung paano tumatakbo ang kumpanya na may gabay ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, walang labas sa Diyos sa pinapangaral ng Panginoon natin. Amen po, no? Lahat ng aspeto. Kaya ngayon, pastor, di ba may pagkakaibang politika at relihiyon? Tama po, no? Mayroon talagang dichotomy, no? Ibig sabihin po, pag ikaw nasa pananampalataya, iba talaga sa politika. Pero hindi po ibig sabihin na walang say ang mga anak ng Diyos sa politics. Tama ho ba? Meron ka pa ring say. Kasi po, isang example lang to, no, na may say. Si Nathan, propeta. Tama po? Si David, politiko. Hari, no? Pero may tanong ako, pinagsabihan ba ng propeta ang hari ng magkasala? Yes. So, ibig sabihin mga kapatid, may pakialam tayo. Tama ba? Hindi ibig sabihin na wala tayong pake. Mayroon talagang pagkakaiba ang tungkulin ng hari at ang tungkulin ng propeta. Pero bilang nasa church na nagpa-prophesy tayo, tama ba? Nagsasabi tayo ng mga bagay ng Diyos. Nagbibigay tayo ng, mga kapatid? Instruction. Tama po ba? At pag sinabi ng Diyos, magbigay ka din ng rebuke. Ginagawa natin. Tama po ba? Kasi mga kapatid, sa totoo, may pagkakaiba man, pero walang bagay na hindi sakop ng Diyos. Tama po ba? Lahat kasi sakop niya Di ba? Kaya may say tayo sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, kung iisipin niyo po sa buhay po natin, may say po ang Diyos. No? Ang Kristiyano po, sa bawat decision natin, sa bawat ginagawa natin, ang Diyos po nandyan siya. Tama ba? Mga kapatid, hindi tayo pwedeng magsabi lang na, desisyon ko to. Di ba? May mga Kristiyano kasi, sir, na pag nagdesisyon, para bang, ang Diyos hindi kasali. No? Kasali lang ang Diyos kapag panahon ng worship, kapag panahon ng religious activities. Pero pag ibang araw, parang ang tingin natin, araw pa rin natin. Tama ho ba? Pero sabi ng Bible sa atin, pag tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanyang kaharian, lahat ng aspeto po sakop niya. Amen po? Kaya mga kapatid, balikan natin yung pahayag. Di ba may hula sa atin na babalik si Jesus? Amen mga kapatid? Basahin natin yung Gawa chapter 4 at chapter 3.
Ano pong nakasulat dito? Sige, basahin natin. Gawa, chapter 3. Okay, ano po ang nakasulat, mga kapatid, sa verse 20 hanggang 21? Sige, basahin na. Let us read verses 20 to 21. So, ano mapapansin nyo, mga kapatid, no? Sabi rito, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Basahin nga muna natin yung verse 19. Okay, meron kayong mapapansin no, sa binasa ko po na konteksto. Balikan nga natin yung verse 19. May sinabi rito si Pedro na proklamasyon sa mga tiga-Israel noong araw ng sinangangaral. Anong sabi niya? Magsisi kayo at magbalik loob. Iisa lang po yan, no? Upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So, ito yung kondisyon na hinihingi ng Panginoon kung gusto nating i-bless. Amen po? Kung gusto nating ma-bless. And then, ang sabi niya, upang kung magkagayon, after mong mag-repent, ano po ang darating? Ano po ba ang darating? Sabi ni Pedro dito, mga kapatid, no? Sabi niya, pag ikaw ay nag-repent, darating ang panahon o mga panahon ng, ano po, kaginhawaan. Amen? So may sinasabi mga kapatid na times of refreshing. Siguro po sa nag-iisip, Pastor, ang tingin ko kasi sa religion, burden, responsibility, obligasyon, napipilitan lang kami, ginagawa ito parang mabigat sa amin. Alam niyo po, hindi ganon ang nature ng faith natin. Amen mga kapatid, no? Ang pagiging Kristiyano po, totoong may burden. Tama ba? May bigat talaga pag ikaw ay dinidemand ng Panginoon, no? Pero pag ikaw po ay may Holy Spirit, amen po? Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang ating buhay kapag nasa Diyos, hindi po burden. Amen mga kapatid, no? Bagamat may burden, pero hindi laging burden. Tama po? Ang sabi ng Bible sa atin, pag tayo ay nasa presence ng Panginoon, ito yung mararanasan natin yung panahon ng kaginhawaan. Amen mga kapatid. Siguro magtatanong kayo, Pastor, ano bang kaginhawaan? Kaginhawaan ba na yayaman, magkakapera? Hindi lang po yun, no? Ano lang po yung mababaw na rason, no? Kasi marami kasing pumupunta sa Panginoon, ang hinihingi lang sir yung mga bagay na material, no? May mga ganyan. Pero iba yung panahon ng kaginhawaang sinasabi, no? Hindi lang material to. Ang tinutukoy po rito mga kapatid, pagkaginhawaan, hindi lang ito pang sarili. Tama po? Ang panahon po ng kaginhawaan, ito yung panahon na hinihintay ng mga tao. Amen mga kapatid, no? Na kung saan po, ang mga tao po, magdadanas sila ng tinatawag na kapayapaan, kasaganaan, lahat ng bagay mga kapatid na dinidesire natin mangyayari. No? So, ako po naniniwala na ang pwede lang magdala talaga ng pagbabago sa lipunan at ng puso ay ang Espiritu ng Diyos. Amen, mga kapatid, no? Walang politika na pwedeng magpabago sa tao, no? Walang moralidad, walang kabutihan natin, wala. No? As in talaga, zero. Wala talaga. Kaya ako po nalulungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi marami pong nasa religion ngayon, ang tingin nila, basta't sinisikap nila na mabago ang lipunan, darating ang kaginhawaan. Hindi po. No? Hindi ganon. No? Sa atin, bilang mga born-again believers, ang sabi ng Diyos sa atin, darating lang ang panahon ng kaginhawaan kung ang mga tao po matututong mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Amen mga kapatid, no? Hindi mo lang itinutulak ang sarili mo para ikaw ay maging instrumento ng pagbabago. Hindi lang po yun, ano? Kundi ikaw mismo mabago ka. Amen mga kapatid, no? Ikaw mismo matransform. Kasi ako po naniniwala na ang pagbabago nagsisimula from the inside out. Amen, amen mga kapatid, no? Puso ang pinag-uusapan dito. Yung kalikasan mo, yung pananaw mo, ganun po no? Kung ano yung iyong kalikasan, ganun mga kapatid, no? So, sabi ng Bible dito, darating lang ang panahon ng kaginhawaan kung ang tao ay magbabalik loob sa Diyos. Yan ang sabi ni Pedro. And then, anong sabi? Pag dumating na yung kaginhawaan, anong next? Tingnan niyo po ang sabi. Anong sabi ng verse 20? Tingnan niyo po ang sabi. Ang sabi, nakalagay, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. So mga kapatid, ang sinasabi ni Pedro,
susuguin uli. Sino po? Sino po uli yung susuguin papunta sa mundo? Si Kristo. So mga kapatid, kung paano ang ating Panginoon pumunta sa lupa 2,000 taon na. Amen po? Di ba dumating na siya? Pero mga kapatid, ang sabi din ng Bible, may hula na muli siyang isusugo. Amen po? Muli siyang babalik. At ang sabi ng Bible sa atin, itinalaga sa inyo. So, ang ganda ng sabi, itinalaga sa inyo. Amen po? So, mga kapatid, ano ang sabi ng 21? Tingnan natin. Ano bang gagawin ni Kristo pag bumalik na siya? Tingnan natin yung verse 21. Anong sabi? Na siya'y kailangang, ano pong sabi? Tanggapin ng langit. Nasaan bang Panginoon nang siya'y bumalik sa langit? Siya ay nasa kanan ng Ama. So kung iisipin niya, anong ginagawa niya ron? Ano bang ginagawa ng Panginoon nang siya ay nasa kanan ng Ama? Nanonood lang ba? Pinapanood lang ba niya tayo? Hindi po. Ang sabi ng Bible, ang ginagawa ni Kristo, namamagitan. Amen mga kapatid, no? Ibig sabihin po, nag-i-intercede. Ipinagpipray niya ang mga hinirang. Amen mga kapatid, no? Yung mga tinawag po ay kanyang ipinagpipray. So, sino pinagpipray niya po? Habang ang Panginoon ay nasa langit, sino pang kanyang pinagpipray? Tayo, no? Bakit kailangan niyang gawin yon? Kasi mga kapatid, yun lang ang paraan para yung ating faith ay masustain. Amen mga kapatid, no? Huwag manglupaypay. Di po ba, no? Huwag tayong manghina. Kasi alam ng Diyos, mahina tayo. Nakikinig mga kapatid, no? Alam ng Diyos, nasa makasalanan pa tayong katawan. No? Pero hindi ibig sabihin, pababayaan ka niya. Amen mga kapatid, no? Pag ikaw ay hinirang ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Alam niyo pong gagawin niya? Ibabalik ka niya sa dati. Tama po ba pag naligaw? Pag ikaw ay nagmatigas sa Diyos, hindi siya papayag. Amen mga kapatid, no? Papaluin ka. Ganun ang Diyos mga kapatid. Pag anak niya, hindi niya pwedeng pabayaan. Alam niyo po, ang nakakatakot mga kapatid, yung ginagawa mo, yung gusto mo na wala nang pumipigil sa iyo. Nakikinig po? Yun ang nakakatakot. Alam niyo po ang pinaka-nakakatakot sa mundo na to, no, sa buhay natin, yung pag gumagawa ka ng masama, parang sir, wala nang pumipigil. Wala na nagsasabi na, mali yan anak, mali. Wala na, no? Doon ka matakot. Kasi mga kapatid, ibig sabihin ng sir, ano po yun? Pag wala na nagre-remind, ibig sabihin, iniwan ka na ng Diyos. No? Pero mapalad ka kapatid kapag ang Diyos naririnig mo pa rin. Amen po? Na nagsasabi sa iyo, anak, mali yan. Anak, kasalanan yan. Anak, magbalik loob ka. Anak, nandito ako. Di ba mga kapatid, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Amen po? Naririnig mo yung kanyang calling. So mga kapatid, sabi ng Panginoon sa atin, namamagitan siya hanggang sa, ano po, panahon ng, anong nakalagay? Panahon po ng pagsasaoli. Ano po ba yung isasaoli na nawala sa tao? Mga kapatid, ano ba yung mga bagay na nawala sa atin? Alam niyo po yung unang bagay na nawala. Di ba ang sabi ng Panginoon, nang magkasala tayo, namatay tayo? Amen po? Ibig sabihin, ang tao ay patay. Tama ho ba? So anong dapat ibalik ng Diyos kung tayo ay patay? Ano sir? Ano ang opposite ng patay? Buhay. Tama sir? No? Buhay, no? So kailangan ibalik ng Diyos ang buhay. Eh di ba sir, nang gusto ng taong bumalik, hinarangan ng Diyos ang puno ng buhay. Amen po? Di ba mababasa niyo sa Bible na hindi tayo makabalik sa buhay. Bakit po? Anong ginawa ng Diyos sa puno ng buhay? Hinarangan niya. Walang pwedeng makarating. Tama ho ba? Walang pwedeng makabalik, no? Hinarangan ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, maraming tao, sir, gustong marating ang buhay, no? Gusto nilang mabuhay ng masaya. Kaya lang, inaccessible, no? Hindi tayo makabalik. Alam niyo po, ang sikreto para makabalik, di ba, tinuro sa atin. Kailangan, ang ating lapitan ay yung may access sa Diyos. Tama po ba? Yung itinalaga niya na tulay papunta sa Kanya, no? Kumbaga, sir, anong tawag doon? Tigapamagitan, no? Kailangan natin ng mediator, no? So kung sarili lang natin ang ating gagamitin para bumalik tayo sa Diyos, sa buhay na masaya, o ganap, o masagana, walay. Walang access. Kasi mga kapatid, hinarangan nga eh. Di ba? So kung ang humarang, hindi ka pwedeng makarating kasi hinarangan ka nga, eh, ang pwede lang makabalik ka ay kung yung nangharang
naglagay din ng access. Tama ho ba? Sa Diyos din yun, manggagaling. No? Yung nangharang, siya rin ang pwedeng magpapasok sa iyo. Amen mga kapatid, no? Hindi ikaw. Kaya di ba di ba sa Diyos tayo, hinaharangan din natin ang Diyos. Tama ho ba? Meron tayong free moral, di ba? Bilang tao, meron tayong free will na sinasabi, no, kalooban. Kumakatok ang Panginoon, ayaw nating pupuksan eh. Nakikinig po ba? Di ba? Sabi ng pahayag, kumakatok ako. Ang sino mang taong magbukas. Eh paano kung hindi mo buksan yung puso mo sa Panginoon? Di walang access ang Diyos sa'yo. Di ba? Sino naghahari, sir? Pag ayaw mong papasukin si Lord sa buhay mo. Ang kaaway at ikaw, di ba? Partnership with the enemy, no? Ayaw mo sa God, ayaw mo kay Lord, ayaw mo sa eternal life. Ang gusto mo, death. So mga kapatid, ang mga nasa hell, hindi sisisihin ng Diyos. Tama ko ba? Kasi pinili mo yan. Tama ko ba? God, sabi nga gusto ng Diyos maligtas ang tao, lahat ay makaroon ng knowledge sa salvation. Di ba, sir? Nais ng desire ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Amen po ba? Pero ano bang desire ng tao? Gusto niya rin bang maligtas? Yan din ang tanong. Tama ba, sir? Kasi ang Diyos gusto kang iligtas. Ikaw ba? Willing. Paano, sir, kung unwilling? Ayaw. Wala tayong magagawa. No? Ganun talaga mga kapatid. No? Kaya sabi ng Bible, pag dumating na yung panahon ng pagsasaoli, ibig sabihin po nun, ibabalik ng Diyos yung access natin sa buhay. Amen po? Access natin sa pagiging immortal. Ibig sabihin po, possible pala, pastor, na ang tao ay hindi mamatay. Amen po? Mayroon palang buhay na walang hanggan. Basahin natin yung nakasulat sa aklat ng Juan. Okay, eto no, ang ating Panginoong Jesucristo, kinausap niya si Marta at Maria nang mamatay ang kanilang kuya, Lazarus. Okay, John chapter 11. Ilang araw na bang patay si Lazarus dito, mga kapatid, no? 4 na araw na, no? At ang 4 na araw ba na patay, nangangamoy na? Palagay niyo po, nangangamoy na, no? So, nung mamatay ang kaibigan ng Panginoon, si Lazarus, sinadya ng Panginoon talaga na malate, no? Kasi pwede naman talagang hindi mamatay si Lazarus sa sakit. Kaya lang hindi dumating ang Panginoon, no? Sa palagay niyo, sir, ba't kaya? Dinelay niya talaga, no? No? And then, nung 4 na araw ng patay ang kanyang kaibigan, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, puntahan natin si Lazarus, gigisingin natin. Ang akala, sir, ng mga alagad, natutulog na literal. Di ba, no? Yung pala, sir, ano na? Patay na. Oo. Pero alam niyo po sa Diyos, kapag tayo ay patay, no, yung mga anak niya, hindi pala talaga tayo patay, sir, no? Anong tawag ng Panginoon? Natutulog, di ba? Iba yung natutulog, di ba, sir, sa patay? Kasi pag patay, walang hininga yun tama ba? Pero yung natutulog, may hininga yun tama ba, sir? May buhay yun tama ba? Wala nga lang malay dito sa physical, no? Kasi, unconscious siya, di ba? Kasi tulog So, yun ang maganda, no? Hindi tayo patay sa Panginoon. Anong sabi ng John 11 verse 23? Okay, ano ang sabi rito? Okay, may sinabi ang Panginoon, mga kapatid, kay Marta. No, anong sabi niya? Kasi umiiyak na yung dalawang babae, no? Sabi ng Panginoon, magbabangon uli ang iyong kapatid. Amen po? So kung dito po, nagpredict ang Panginoon na babangon uli ang patay mong kapatid. And then anong sabi ng verse 24? Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay sa huling araw. Anong tinutukoy ni Marta? Theology, no? Yung huling araw, no? Sabi ni Marta, oh Lord, naniniwala ako na mabubuhay ang patay sa huling araw. Di ba sabi niya? Pero iba pala, sir, yung sinabi ng Panginoon na mabubuhay uli, no? Hindi pala future. Tama ko ba? Ang tinutukoy pala ni Lord ay, ngayon, di ba? Basahin natin yung 25. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya rito, sinabi sa kanya ni Jesus, anong sabi ng Panginoon dito? Tingnan natin yung verse. Basahin natin sa English. Jesus said unto her, ano sabi? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ano sa Tagalog? Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. So, kung titingnan niyo po, ang sinasabi ng Panginoon hindi future. Tama ba? Ang sinasabi niya, ngayon. Amen po ba? Ngayon. Pastor,
Lahat ng Kristiyano nakita ko namatay, hindi naman nabuhay. Di ba, sir? May mga ganong pamimiloso po, no? Pero ang tinutukoy po ng Panginoon na buhay, yung kanyang itinalagang buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid, no? Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon na buhay, yung sarili niya. Amen po? Hindi tayo ang tinutukoy niya, kundi ang sinasabi niya yung sarili niya, no? Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon dito, ako yung pagkabuhay para sa iyo, di ba? Ibig sabihin, ikinokonek ni Lord ang buhay niya sa atin kasi alam niya, kung tayo lang, patay talaga tayo. Amen po? Pero kung ang Panginoon at tayo ay mag-iisa, no, magiging isa, mga kapatid, sabi niya, kahit mamatay ka, sabi ng Panginoon, muli kang mabubuhay. Amen po? Kasi ang sabi ng Panginoon, ako at ikaw ay hindi na magkahiwalay. Ang sinasabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang tinutukoy ng Panginoon yung kanyang sarili. Kaya mga kapatid, no, tandaan niyo po, no? May tanong ako. Ito masasagot niyo. May buhay ba tayo kung wala ang Panginoon sa atin? Wala. Di ba wala? Mga kapatid, halimbawa, mayaman ka, malusog ka, okay ang buhay mo. Paano kung wala naman ang Panginoon sa puso mo? Buhay ka ba? Hindi, di ba? Patay ka pa rin, di ba? Kaya dito nilinaw ng Panginoon, sabi niya, ang muling pagkabuhay at ang buhay ay ako. Sabi niya, no? Kung ikaw ay sasampalataya sa akin, kung ikaw ay mamamatay, mabubuhay ka. So, tinuturo ng Panginoon dito yung source ng eternal life. Amen po? Immortalidad ang sinasabi niya. So, kung titingnan nyo, no, hindi sinasabi dito na basta gawin mo tong religious duties na to, may buhay ka na walang hanggan. Hindi po, no? Ang tinutukoy ni Lord, sarili niya. Kaya kung isipin nyo mga kapatid, no, pag nabubuhay pala tayo, sir, sa sarili natin, at kung hindi ang Panginoon ang nabubuhay sa atin, wala pa tayong buhay talaga, no? Hindi pa talaga tayo buhay. Pero kung ang buhay natin ay ang buhay ng Panginoon, ang sabi, sir, bagamat siya'y mamatay, anong sabi? Gayon man, mabubuhay siya. Tingnan natin yung verse 26. Anong sabi? Ito na. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. So mga kapatid, meron palang, posible po pala na ang tao'y hindi mamatay. Amen po? Sabi rito, ang sinumang nabubuhay at sa akin ay sumasampalataya, anong sabi niya? Hindi ka mamamatay. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka na mamamatay. Amen po? Pag ang buhay nasa iyo, wala nang kamatayan. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa iyo. So, mga kapatid, no? Ito yung sinasabi na ibabalik ng Panginoon. Amen po? Restoration. Kaya po ganito, kung may mga tao po nagsasabi na, pastor, naniniwala ko sa restoration kasi, nag-church ako, at ako ay mabait na tao. Ang restoration, mga kapatid, ay lampas sa relihiyon na pinaniniwalaan mo, no? Tungkol ito sa salita ng Diyos kapag pumasok sa puso mo. So, tungkol kay Kristo to. No, it's not about us, it's about Him. Amen, mga kapatid, no? Na kung saan gusto ng Panginoon i-penetrate niya ang kanyang nature sa atin. Kaya po, I believe, mga kapatid, na mangyayari ito sa huling araw. Amen po? Mangyayari ito. Kasi may sinabi si Martha na huling araw eh. Di ba mga kapatid, no? Di ba sir, may sinabi si Martha na mangyayari sa huling araw yung immortalidad. Amen po? Sabihin nga natin mga kapatid, rapture. Isa pa po, rapture. So, tayo po ba mababago ang ating sarili pag dumating na si Jesus ulit? Naniniwala po kayo? So mga kapatid, no, alam nyo po, ako naniniwala na ang talagang born again, binago ka minsan at lagi kang binabago. Amen mga kapatid, no? Unti-unti. Ang pagbabago natin mga kapatid, hindi po pabulusok. Amen po? Papaitaas. Amen mga kapatid, no? Hindi po pabulusok, paitaas. Pero ang ating laman, pabulusok, sir. Kasi ang laman natin, papunta sa kamatayan to, no? Kasi mayroon pa tong sinful nature na natitira. Pero yung Kristo na nasa iyo, amen po? Yung salita ng Diyos na nasa iyo, hindi yan mabubulok, sir. Amen po? Yan ay binabago ng Diyos, no? Progreso yan. Makikita mo kung sino si Jesus habang ikaw ay namumuhay sa Kanya. Kaya, ang pahayag po ay may sinabi na kapag bumalik na si Jesus, may sinabi ang Panginoon sa atin. Balikan natin yung pahayag bago tayo mag-pray.
tingnan nyo po ito, no? Sabi rito, pahayag 1. At ano ang sabi mga kapatid ng verse 3? Di ba may sinabi? Yung tungkol sa second coming ni Jesus. Okay? Chapter 1 ng Revelation, verse 3. Balikan na natin. Ang sabi, mapalad ang bumabasa. Tanong, ano ba yung binabasa natin? Salita ng Diyos. Amen po? Salita ng hula. Tingnan nyo po yung verse 7. Anong sabi rito? Tingnan nyo po. Anong sabi rito? Eto, may nakita si Juan nang dumating na ang Panginoon ng actual no? Anong sabi niya? Narito, tingnan nyo po. Siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. Amen mga kapatid, no? At, ano pong sabi? Makikita siya ng bawat mata. Bawat tao po, makikita siya. Amen po? At ang sabi, at yung mga nag-offend sa kanya, no? Sir, inulos. Di ba? Yung mga nireject siya, no? At ang sabi, lahat ng mga lahi sa lupa, anong sabi, sir? Lahat ng tao sa mundo, ano pong mangyayari? Ano po ba ang English ng taghoy dito sa King James? Wail. Sir, iiyak ba, sir? Iiyak. Di ba, no? Iiyak ang lahat ng tao. Ba't kaya, no? Hindi sila magsasaya, sir, no? Iiyak. Ano kaya yun? Tears of joy? Parang mamimigati, yung ba yun? No? Magwiwil, mga kapatid, no? Biyan iyak yan. Biyan iyak pa yan eh. Oo, ano, sir? Oo, mananambitan, no? Isa yun sa mga sigurong synonymous ng, no? Synonyms ng talata to. Tataghoy ang mga tao, mga kapatid, no? Ba't kaya, no? Iiyak ang mga tao. Di ba pag umiiyak, sir, mapapansin nyo, no? Di ba nakakalungkot? Paano, sir, kung lahat ng tao iiyak sa panahon na to? Kasi ang sabi, sir, oh, lahat ng angkan sa lupa tataghoy. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo iiyak-iyak, sir. Sabay-sabay. Maririnig mo yun. Di ba? Anong meron? Kasi mga kapatid, makikita nila ang Panginoon ng aktual. Sa ngayon, ang mga tao hindi umiiyak, no? Kasi hindi broken ang puso, no? Pero pag dumating na ang Misaya natin, hindi mapipigilan ng taong umiyak sa harapan niya. Dalawa lang kasi yung pag-iyak, sir, no? Dalawa lang bagay yan. Di ba, no? Either ikaw ay ano, sir? Masaya o malungkot. Ganun lang naman yan, di ba? Pag ikaw ay umiyak, dalawang bagay lang. Masaya ka o malungkot, no? Masaya kung ikaw ay saved, no? Pero, sir, malungkot kung hindi ka saved. Yun. Pag hindi ka ligtas. Kaya, nawa po, sa pagdating ng Panginoon, yung pagtaghoy natin, hindi po taghoy ng kalungkutan. Amen po? Kundi ano sir, taghoy ng kagalakan, no? Kasi dumating na ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, ang aklat ng pahayag ay mayamang salita. Amen po? Na nawawag baliwalain kasi nandito po sa panahon natin. Alam niyo po ba na ang COVID-19 nasa pahayag? Di ba? Mga kapatid, makikita natin sa Bible eh. Pag-aaralan natin yan. Di ba yung gera sa Middle East nasa Biblia? Tama ho ba? Lahat ng nangyayari sa paligid natin, sir, saan nakasulat? Nandito. Nakasulat ang hula. Nandito na po. Kaya lahat ng mangyayari sa hinaharap, sir, mababasa agad natin advance. Kaya ang mga anak ng Diyos, alam nila ang future event. Amen mga kapatid, no? Alam natin ang future. So hindi dahil mga manghuhula tayo. No? Na hindi tayo madam-auring na sa 2027, alam ko na yayaman ka, Sir Alan, no? Ganun no? Parang horoscope eh. Hindi po ganun, no? Ang sinasabi natin, hindi personal, no? Kundi yung mangyayari sa bansa, di ba? Yung mga mangyayari sa ating lahat, collective, no? Sama-sama tayo na masasaksihan ng mga mangyayari. Manalangin tayo, mga kapatid, na nawa po sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang masumpungan na nagtatapat sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, nandito kami, nananalangin, humihingi kami ng patnubay. Salamat po na dinako nyo kami dito sa household upang paalalahanan kami na maging handa sa pagbabalik ng inyong anak. Sa totoo lang, Ama, maraming tao ngayon ang akala nila si Jesus ay wala pa. Ang akala nila, wala pa siya. At yung pangako niya ay
nauudlot lang at walang hindi realistic. Maraming tao ngayon hindi naniniwala nandito na si Kristo. Pero kami, Ama, naniniwala wala man siya dito ng aktual. Pero ang kanyang salita ay nandito na. Ang kanyang pagpaparamdam ay nandito na. Ang kanyang panahon ng pagsasauli ay nandito na. Kaya nandito kami sa panahon ng rapture. Ama, salamat na abutan namin ang panahong ito. Salamat, Father, na nandito kami sa rapture age, na kung saan ang inyong mga anak ay inyong binabago araw-araw. Sa totoo lang, Ama, maraming Kristiyano na unconscious dito. Maraming Kristiyano, hindi namin siniseryoso ang calling. Sinabi nyo, marami kayong tinatawag, kukunti lang ang nahihirang. Nawa, Ama, makasama kami sa hinirang. Hindi lang tinawag. Dahil kung tumawag kayo at kung kami naman ay tumanggi, hindi rin kami kasama sa mga hinirang. Maliban na lang kung tunay kaming mga hinirang. Kung tunay kaming itinalaga sa buhay na ganap. Nawa, Ama, huwag kaming mag-compromise sa panahon na to. Huwag naming baliwalain ang aming commitment sa inyo. Dahil, Ama, may commitment kami sa inyo. Hindi kami namumuhay sa gusto lang namin, sa sarili lang namin. It's not about us anymore kapag kami ay born-again Christians. It's about your word. It's about the leading of your Holy Spirit. It's about yung pagbabago namin. It's about the commandments na ibinigay nyo. Yung mga kalooban nyo, Ama, na nais nyong matupad sa amin. Hindi tungkol sa amin ang buhay na ibinigay nyo, kundi it's about your glory. Tungkol sa kaluwalhatian nyo. Hindi kami, Ama, sumunod sa inyo dahil mahal namin ang sarili namin. Sumunod kami sa inyo dahil mahal namin kayo. Dahil kayo ang unang umibig sa amin. Nawa, Ama, maging motto nawa ito ng mga born-again Christians sa panahon na to. Pagpalain nyo ang mga kapatid na nagtatapat ngayon. Yung mga tinawag nyo na kasama sa mga hihirangin pa. Pagpalain sila. Gabayan nyo sila, Ama. Manatili nawa kami sa inyong mga pangako, panghawakan namin. Dahil, Ama, naniniwala kami, the presence of the Lord Jesus ay nandito sa panahon namin. Panahon ng rapture. Pagpalain nyo, Ama, ang panahong ito. Huwag kaming manatili lang sa alam naming Christianity. Marami ngayong tao, Ama, tingin nila basta may religion, basta may church kami, okay na. It's about relationship na lumalalim habang kami ay nasa salita nyo. Kaya, Father, nandito kami dahil sa salita nyo. Lalalim lang kami kung kami ay sama-sama for your word na nagtatransform sa amin. Nawa, Ama, huwag namin baliwalain ang weekend instruction ng inyong salita. I-bless nyo kaming lahat. I-bless nyo ang mga kapatid. Maglaanawa kami ng time to serve you, to worship you. In Jesus' mighty name, we are thankful. We are in the rapture age. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, atin pong ipagkaloob ang mga natanggap natin sa Kanya. Pasasalamat, dahil ang lahat po ay sa Diyos. Every cent na tinanggap natin ay galing sa Diyos. Kaya, yung portion para kay God, ibalik natin sa Kanya. So let us sing, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye Thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Maraming salamat po, Ama. Sa iyong mga salitang binigay niyo po sa pamamagitan ng aming pastor. Ama, naway matanim ito sa aming mga puso upang magamit namin sa pang-araw-araw at paintindihan namin ang iyong salita na kayo po ay nagpaparamdam at malapit ng dumating at mahal niyo po kami. Kaya, Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong guidance. Salamat sa iyong salita, Ama, sapagkat ito ang aming pinanghahawakan. Dito kami natututo. Dito namin nalalaman kung gaano kami kaimportante sa iyo, Ama. Kaya, Ama, naway manatili ang salitang ito. At lagi nawa mabasa namin ang iyong mga hula, ang iyong mga salita, upang kami lumakas, upang kami tumibay sa aming pananampalataya. Sapagkat sinabi mo nga, malapit na ang iyong pagparito. Kaya, Ama, naway lumaganap pa ang pag-aaral, ang iyong salita, lalo na sa kaharian mo dito sa lupa't malapit ng darating. At Ama, maraming salamat po sa mga pinagkaloob ng aming mga kapatid. Basbasan niyo po ito, Ama, at ito'y maging pagkainawa ng iglesia na makatulong sa pagnangaral, makatulong sa pag-akay ng mga kaluluwa, Ama, at matulungan din po sila pastor at sila pastor na siyang laging nakaantabay, laging nandyan sa lahat ng oras ng pangangailangan. Sila ang ginamit. At nais namin din na magamit rin kami, Ama, sa lahat ng mga mananampalataya, sapagkat ito ang aming mga tungkulin na kami maging disciples mo, hindi lang mananampalataya, Ama. Hindi lang kami tagasunod mo, kundi hindi lang kami followers mo, kundi kami po ay mga disipulo. Kaya, Ama, gawin mo kami. Lahat ng naririto, lahat ng mga kapatid ay maging disipulo mo, Ama. Ama, maraming salamat po sa ito ang aming dalangin. Amen. Tinatalaga namin, Ama, ang bawat kapatid, ang mga nandito at ang mga hindi namin kapiling, na ang inyo pong paghubog sa amin, panatilihin niyo po, at gawin niyo kaming katulad ng inyong anak, dahil ito ang goal ng Christian life. Ito ang goal, Ama, hindi ito individualism, ito po ay pangdaigdigang pahayag niyo sa lahat ng anak niyo, na tinatawag niyo po sa bawat bansa. Nawa, Ama, nakahanda kami sa mangyayari sa mundo, na babaguhin niyo ang lahat ng bagay, ibabalik niyo ang mga nawala, ibabalik niyo muli ang buhay na ganap, ang tinatawag naming puno ng buhay. Kaya nandito na, Ama, nandito na siya, nandito na ang mga bahagi na to, ang pagsasauli ng mga nawala. Nawa, Ama, makita namin ito. Buksan niyo ang aming paningin sa inyong mga gagawin. Buksan niyo ang aming mga puso sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Salamat, Ama, that the presence of the Holy Spirit ay nandito na ngayon. Nagpapahayag at nire-remind kaming mga tinawag niyo sa grace na kami ay lumalim sa pagkaunawa. Lumago kami sa pagkaunawa. Sa ating Diyos na nagmamahal ng lubos, tayo ay kanyang samahan ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen at Amen. 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 Good morning po. Magandang umaga sa atin. Morning. God bless sa lahat. Wala sila. Morning po. Good morning po. Pagpalain po kayo. Ano sa online? Yeah, sila Jackie. Ano pa ba? Good morning po sa lahat na naka-online. Good morning. We miss you, Jack.
Ang ganda si Ino. Kasi may Oh, ano,